Okay, before we start with our Sunday school, ato asang kantahaw na atong theme song, amen. But before that, let us read 2 Timothy chapter 3, verse 16 nasa screen na tanawang basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. And don't forget, no, giingnan ta diri to obey God and leave all the consequences to Him, and to fight all your battles on your knees, and you win them every time. Amen. A very famous preacher told us, no, to be prayerful. Amen. And don't forget, Jesus saves. Amen. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza already sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. The Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Psalm, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament, okay, first stanza already sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, karon ako hangyon na matagusa, please rise. And we're going to open our Bibles in 1 Timothy. We're going to read from chapter 1. We're going to read from verse 3 up to verse 11. Salamat sa nagdala og bisita. Amen. Salamat sa mga kauban na diri karon. Amen. Once again, 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Amen. Okay, say amen kunana. And kindly share your Bible kung imong tapad walay Biblia. Amen. And we're going to read this responsibly. I read verse 3 kamo sa verse 4, puli-pulihan atong basa until we reach verse 11 atong pagadunganan. Amen. Say amen kunana. Amen. Okay. 1 Timothy chapter 1 verse 3 I read, As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some, that they teach no other doctrine. Verse 4. Rather giving to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than bodily finding, which is in faith so. Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith and faith. Verse 6. From which some having swerved have turned aside unto vain gambling. Verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Verse 8. But we know that the law is good if a man makes it lawfully. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10. For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjurers, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Okay, verse 11 altogether. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon ug atong idukot ang mga ulog magamputa. Buhig balaan nga Dios makagagawom sa tanan. Tag-iya sa langit o sa yuta, Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo o pribilehiyo nga makasimba kami kanimo karong kahaponon, Amahan. Salamat Lord sa imong mga anak nga nagsayo og anhi. Salamat kay Amahan silang presensya. Dili siguro kami ingon ana kadaghana, Amahan, pero nasayod ikaw Lord nga amo ang kasing-kasing dayag amo kasing-kasing Lord sa pagsimba nimo karong kahaponon. Ug among ginapangamuyo kanimo Lord, nagaingon ka sa imong pulong nga isa og duha nga nagahisgot sa imong pulong naa ka sa taliwala. Among ginapangamuyo Lord nga imong presensya kanamo, Amahan, maghatag kini og sayon nga pagsabot sa imong pulong karong kahaponon. Among ginapangamuyo kanimo Lord, i-bless Lord ang tanan parte sa imong panimbahon. I-bless Lord amo Sunday school, hatagi kaalam ning magtutudlo nimo. Hatagi ako igsusulti sa akong baba and use me as a channel of blessing alang sa matag usa karong kahaponon. Amo pud usab ginapangamuyo, Amahan, i-bless, Amahan, bisan pa ang matag usa nga maminaw sa imong pulong. Nga kaning pulong, Amahan, motisok ni silang tagsa-tagsa kasing-kasing nga makahimo nga makatabang kini sa among pagtubo sa among Kristohanon nga bahin. Amo pud usab ginapangamuyo kanimo, Amahan, sa mga kauban Lord nga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon. Paabta sila safely diri sa church, O God. And we are praying, Heavenly Father, nga matag usa i-bless among fellowship karong kahaponon. I-bless Lord bisan pa ang tithes and offerings nga matagbo ang Panginoon sa church. I-bless, Amahan, bisan pa ang awit sa choir Lord kung naaman. And we are praying also, Lord, i-bless, Lord, hatagi kaayuhan, Lord, ang among choir directress, O God. We are praying, O God, nga ikaw mag-aayo, Lord, sa iyang problema sa iyang dalunggan. And we are praying, Heavenly Father, nga imong grasya o kaluoy mag-auban ka namo karong kahaponon. And we are praying, Lord, to bless also, Amahan, ang among divine service nga pagdalaon sa imong pastor. We are praying, Heavenly Father, for the Holy Spirit nga maga-indwelt sa matag usa karon. Magahatag ka namo og kasing-kasing, magahatag ka namo og hait nga salabutan. And we are praying, Heavenly Father, nga ayaw tuguti, nga masamok ang mong panimbahon karon pinaagi sa mong kaaway. We are praying, Heavenly Father, nga i-bless, Lord, ang matag usa. I-bless, Lord, bisan pa ang nasa balatian, natagi sila kahimpit sa panluwas. We are praying, Lord, bisan pa ang nanggibiyahe, protect them, O God, and bisan pa ang mga activities karong adlaw. We are praying, Lord, nga ikaw mag-auban kanila. Lord, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, let's all be seated. Gamay na lang nga adlaw, no? Eleksyon na, no? Next Sunday, then pag Monday na, eleksyon na. And atong gikuan ang matagusan, no? To really vote wisely. Amen? Really vote wisely. Ayaw ninyo natagda ng mga ayuda o kwarta diha. Kay naa diha, nakasalalay atong kaugmaon. Amen? Ato ang huna-hunaon nga mubutar tag insakto kay para makaplano pod og insakto ang ato ang mga politiko nga mudaog. Amen. Now, going back to our lesson, no? It is titled Dealing with Difficulties. Amen. Daghan tag mga difficulties ato ang kinabuhi. In a previous lesson, we made mention, no, natay tala tulo ka title diri, Dealing with Difficulties to God's Grace, Dealing with Difficulties through God's Mercies, and Dealing Difficulties through God's Peace. Amen? Karon ang atong lesson is only dealing with difficulties. Amen? Maura na ang title sa itong lesson. And I hope and pray nga matag-usa karon makabaton ta og sakto nga kaalam kabahin sa ministry ni Timothy. Amen? How many have read the book of Timothy? Amen? Ipataas na yung gamot. Nakabasa ko sa libro ni Timothy or bisag mga bersikulo lang diha, no? Now, salamat kayo sa nagpataas. Now, sige siguro nimo ning ginabasa, but wala kayo ta makabalo kung unsay panghitabo sa kinabuhi ni Timothy. Amen? Now, kini nga lesson nato sa Timothy, gihatagan ta og insight kung unsay nahitabo sa kagahapon. Kung unsa si Timothy,
kung unsa ang iyang kahimtang sa ministry, and kung unsa pod ang lugar kung aha siya nag-ministry. Amen? By the way, no, because we're talking about difficulties, pag-abot ni Mayong last Friday, medyo naglisod siya og sa iyang pagdungog. So mao na nga gi-check up na mo sa doktor, and it all started no nga sa diha nga ning sigma lang siya. Siguro gi-pinch niya iyang ilong. Now naaday nay sa gikan sa tundalunggan padulong sa atong kuano sa tong ilong nga murag tubo. And it might be na ana dadto nakasulod ang mga mucus no or pus. So pagtan-aw si doktor, niingon ang doktor, medyo chronic no ang iyahang kahimtang sa indalunggan. Mao na nga gihangyo na ko matagos sa ato ang i-appeal si Mayong sa ato ang prayer. Amen. Let's pray para sa healing sa iyang dalunggan. Lisod biya itudlo og choir kung panalitan problemado imong dalunggan. Hinuon na isikat nga pianist. Og ako masayop Ma'am Helen si Beethoven. No? Medyo na problema sa iyang dalunggan. Now, bungol gid no. So, let's continue to pray no nga labi na ning problema sa tong hearing. Let's continue to pray for Mayong. Amen. Now, balik ko na to no, going back to our lesson, dealing with difficulties. Now, diri na to makita murag naatay mahitabo nga tour ani kung unsay nahitabo kagahapon ni Timothy. Amen. And I hope and pray kani nga lesson maka-strengthen unta ni sa tong faith. Amen. Makabaluta kung giunsa nila pag-serve sa Ginoo until bisan pa og nay mga kalisod silang kinabuhi masabta nato nga ang Ginoo nagauban sa ilaha. Amen. Now mo na siya baliko nato dealing with difficulties. Now, moving forward. We have seen in the previous messages the importance of grace, mercy, and peace in dealing with difficulties in our lives. This is what Paul desired for Timothy, who was about to embark on a difficult task of dealing with deception and destruction in the church at Ephesus. Amen? Now, ato ang hunahunahon nga matag usa ka nato, we are dealing with many problems sa ato ang kinabuhi. Amen? It could either be ang imong problema diha dili siguro pareha sa akong problema. Lahi pod siguro kung problema, lahi pod yung ginatubang nga problema. Now, ingon na sab ang mission field nga ato ang ginaatubang. Amen? Sa matag mission field, naiuban nga naka-feel sila o kasayon silang buluhaton. But then, naapod gihapoy mga mission field nga ginaadtuan sa itong mga missionary nga wala gyud kaluoy ang mga tao diadto. Amen? At some point, mausab na ang kahimtang ni Timothy sa diha nga nagminister siya. Amen? Mauna nga si Paul siyang kabahin. Upon knowing nga ang ministry ni Timothy diadto sa Ephesus, nakita na daan ni Paul kung unsay kinahanglanon ni Timothy. Kung pwede pa lang ba, moingon ka nga, kinahanglan, magbalon gyud kag dako kayong pasensya, kinahanglan pangayoon gyud nimo ang grasya sa Ginoo, kinahanglan pangayoon gyud nimo ang kaluoy sa Ginoo, much more kinahanglanon nimo ang imuhang ang kalinaw sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Amen. Mauna ang na-foresee ni Paul sa diha nga nasayod siya si Timothy diadto mag-ministry sa Ephesus. Amen. Pareha ba na og amahan no nga sa una moingon na din ni among papa, oh, eskwela ka ha? Pila ba imuhang kinahanglanon sa boarding house? Hatagan ti ka og 800 para sa boarding house nimo. Hatagan ti ka ingon ani para sa imong pagkaon. No? Everything ginapabalunan mi sa mong papa para inigabot na mo dadto kung aha mi gieskwelahan, wala mi lain pa nga kinahanglanon. Amen? Ingon ana pud usab ang tinguha ni Paul alang kay Timothy nga si Timothy mahimong ma-equip aning tanan kay ang grasya, kaluoy ug ang kalinaw mao ni usa ka anindot nga recipe or sekreto alang sa malahutayong ministry. Amen.
Mao na siya ang giingon ni Timothy, ni Paul diri, no? His task would not be an easy one. His patience would be taxed to the limit, no? Kanang kaltasan gyud kag tama, no? Sa imuhang pasensya. Now, ingon ani ni siya ang magdumala kag tawo. Take note of this. Kung magdumala gani kag tawo, naa gani kay mga 40 ka personnel, abi nimo 40 po na kabuok ang imong problema. Amen? Kung magdeal ka og uso ka kumpanya nga naay sa gatos ka empleyado, I tell you, balig usap sa gatos pod ka problema ang imuhang ginalukdo. Amen? Imuhang atubangon. That is the high price when you are dealing with people. Kung nagdumala ka og mga tawo. So mao na siya no nga sulayan gyud ang imuhang pasensya. Amen? Because you are dealing with different personalities. Amen? Mao bitaw na no nga kani nga lesson nindot ni siya. Nganuman, kay ang matag usa ka nato, it might be some of you would become leaders. It might be some of you would become boss in your companies. It might be some of you magdalamog mga pipila ka mga tawo under sa inyong wings. Abi ninyo, it takes a lot of patience kung magdala ka og tawo. Amen? Now, matingala ka no nga ako ang experience nga magdala og tawo. Naay tawo nga ganahan unta ka kay naay initiative pero moabot ang panahon nga mas magbuot pa sa imuha. Amen? Napoy usahay matingala ka nga dili gyud og dili mo trabaho og dili ini mo suguon. So from time to time imuha gyud tong tan-awon tong mga tawhana kay i-sure gyud nimo nga naa gyud kay task nga ihatag sa ilaha. Amen. So na ang leadership but I tell you ang mga Kristohanon kasagaran no gina-entrust ni og responsibility. Amen. Take note of this. If you are a Christian, take note of this. Ang mga tao around you will entrust responsibility diha nimo. Amen? Why? Tungod kay nakita na nila sa usa ka Kristohanon that they are responsible, makita na nila sa tawo nga Kristohanon nga naay igong kaalam, labi na og mga musulbad og mga problema. Amen? Why? Kay naa may Ginoo nga nagagiya sa inyoha. Amen? Mao na siya nga importante gyud kaayo baliko nato. When you are dealing with people, it takes a lot of patience. Now, let's take a look at Paul's counsel to him. Notice this, notice verse 3. Amen? Now, our first point for this lesson is the difficult task of dealing with deception. Amen? In verse 3, ato dang basahon na sa screen, it is in bold, no? Letters, atong basahon, ready, read. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Amen? Kaning lesson, it talks about places. Ephesus. Amen? Now, abi ninyo, si Paul, murag iyahaning gihangyo gyud si Timothy. Gihangyo gyud niya nga magpabilin diha sa Ephesus. Amen? Diri na to masabtan nga ang maoday nga lugar, it is an important part sa Asia. Amen? We are part of Asia and abi ninyo, usa ni ang kaninga Ephesus sa mga syudad nga importante kaayo. Susama ba sa syudad sa Pagadian? Kung magisgot ka o probinsya sa Zamboanga del Sur, ang atuang capital city is Pagadian City. Ingon ani pud ni siya kaimportansya, no? Tanan makita nimo tanan nga mga basic utilities or services na adiri sa tua. We have the regional center. Makita nimo diha daghan ta og mga regional offices, mga national offices nga naa diri sa atuang syudad. Therefore, daghan kay mga tao nga mo frequent diri, they are doing their businesses here. Ingon ana no kung malantaw nimo ang susama sa lugar sa Ephesus. Nga ingon ana siya
sentro siya diri sa lugar sa Asia, no? Now, importante kaayo tungod kay daghan ang mga tao diri kinahanglan sab daghan sad pod unta ang magministry diri sa ani nga lugar. Amen. Mao ni nga nakita ni Paul. Importante gyud kaayo nga naay magministry diadto sa Ephesus. Ang nakita niya si Timothy that is very fitting alang sa buluhaton. Amen? Ingon ana iyang nakita. Now, it is possible that Timothy wanted to leave Ephesus and was hesitant to stay. Kani manggod nga lugar, later on sa tuwang study, just a backdrop of it. Kani nga lugar, ang ilahang religion dadto nagsugod pagyod sa Old Babylon nga religion. Amen? Old Babylon nga religion. Now, para makabatud mo backdrop kung unsa ng Old Babylon, ingon ani ni siya. Sa una nga ang mga tao, wala pa'y mga cities, wala pa'y panagtapok. Naay usa ka mighty man in the name of Nimrod, mabasa na nimo diya sa Genesis. Nga ginahinay-hinay ni niya og tigom ning mga tawhana. And he was a mighty hunter. Abi ninyo, kanang pulong nga before God diha, it talks about Nimrod, nga ang iyahang kasing-kasing murubildi gid siya sa Ginoo. Amen? Sa iyang pagkaribildi sa Ginoo, abi ninyo, because he was a great man, he was a great hunter, na ay mga animals around them, nga mga wild, nga gusto mo patay nila, kaning tawhana provided them with security. No? Until such time, nga gitipok ni niyang mga tawhana, and then he built a city called Babel. Amen? The Old Babylon. Now, diha pod nga lugar, usani ka maayo nga syudad, usani ka lig-on nga syudad, apan ang ilahang mga practices diadto, sukwahi sa kababuton sa Ginoo. Amen? Daghan ni sila gisimba, but I tell you, ang usa sa ilang ginasimba is ang kaning mama, ug naapod sila ginasimba nga anak. At first, ang ilang gisimba kani pa si Nimrod. Kadugayan pagkamatay ni Nimrod, abi ninyo naay ning surface nga iyang asawa, ang iyang asawa nagpagino-ginoo and then naburusad. Until such time, katong bataa, iyahang gideclare nga anak to ni Nimrod, ug si Nimrod to nga ning sulod sa iyang tiyan. Abi ninyo, pagawas atong bataa, gisimbahan to nila. So, ang ngalan sa mama, daghan kayo siyag pangalan. It came with many names, but diha nimo makita nga ang iyang ngalan sa ang mama ang anak si Tamus. Ang mama murag Holy Inanna, no? Unsa pa ganito, Semiramis, and also Semiramis. So kani sila gisimba ni sila sa Old Babylonian religion. Amen. Mao na kung makita nimo until such time sa diha nga ang espiritu sa Ginoo nagsabot sila kuyog sa anak. Giadto nila ang mao nga syudad. Nakita nila nga ang mga tao, they are in one language. And abi ninyo, no, nagkasinabot sila sa ilang pagka-wicked. Wala na sila ming adto kay ang instruction ginta sa Ginoo is go and spread, no? Go and spread, pero ang ilang gibuhat nagtapok sila sa usa ka lugar, no? In fact, they are in rebellion against God tungod kay nagsimba sila og lain-lain nga Dios. Now, sa diha nga nakita ni sa Trinity, abi ninyo, sa diha nga nakita nila, nagkasinabtanay sila nga i-confound nila ang ilahang mga language. No? Ilahang bulag-bulagon ning mga tawhana, usbo nila ang ilang mga lingwahe. Mo na nga one day or another, natingala sila ining katubang niya nga siguro nag-in-English ning usa, ang iyang katubang nag-ininsik.
Ang katong nag-ininsik, matingala siya nga Hindo ang iyang katubang. No? Ang kaning Hindo, natingala siya kay iyang kaistorya gahapon na himo ng Pilipino. Mauna siya mga Kristohanon. Lain-lain ang ilang mga lingwahe. Maoy hinungdan nga wala sila magkasinabot that they spread diri sa kalibutan. No? Sa diha nga ning bulag sila, lahi-lahi ang ilang lingwahe, pero matingala ka, usa lamang ang ilahang gisimba. Lain-lain lang og dagway. No? In some other place, si Semiramis ang iyang pangalan si Diana. In some other place, naapod sa Hindo, diadtoy babayi nga ilang ginasimba, nga naagi hapoy halo sa iyang ulo. Makita nimo diha nga ang mga tao, ang ilahang gipangsimba nga ribulto, although lain-lain og dagway, pero they have one thing in common. Babayi and naay gibit-bit nga anak. Amen? Ingon ani ni nga ilahang ginasimba ni mga tawhana until this very time diri sa ministry ni Timothy, mao gihapon ang ginasimba o ginaampuan nila si Thamos. Amen? Thamos. Now, giunsa man ni nga nalahi man ni ang ilahang mga pangalan. Tungod kay sa diha nga naana ang Rome. Naana ang Rome sa diha nga nag-enforce na sila sa ilang mga balaod. Maglisod sila og tawag aning mga heathen. Naglisod sila tawag aning mga barbaric nga mga tawo. Tungod kay lain-lain man ang ilang gipangsimbahan. So abi ninyo no, para masabta nila og dali rang nga madawat sa mga katawhan, ang katong babayi nga ilang ginasimba nga ginatawag nila nga Diana, Semiramis ug lain-lain pa nga mga pangalan, giilisdan to nilag ngalan nga si Mary. Para madawat dayon sa mga tawo. Amen? I hope and pray inyuhang masabtan, no? Nga kung sabto nimo ang karaan pa, lain-lain lang nagdagway sa ribulto, pero parihara. Amen? Pero ning abot naman ang panahon para ma-incorporate ang Christianity ngadto sa paganism. Ang ilahang gibuhat is that ilisda nato ning pangalan aning babayi para dawato ni sa kadaghanan nga ginatawag og Christianity. So maoto nga ang mama giilisda nilag pangalan, it is now Mary. And abi ninyo, ang ilang ginasimba nga anak nga si Thamos, giilisdan sab nila. And kinsa na, take note, kinsa na? Si Jesus Christ. Amen? Mauna siya kung inyong sabton, ang ilahang ginasimba kaniadto pagano na nga pagsimba. Amen? Now, matingala ka, ringon sila. Dapat dili man na ginasimba ng babayi. Kaya nga naman, bisan pa si Jesus Christ, girespetuhan niya nga iyang inahan. Pero wala ni mo mabasa diya sa Biblia nga gipasimbahan niya ang iyahang mama. Amen? Nga naman, abi ninyo no, katawanan kaayo ang story ana. Kay naaday nagdamgo nga usa ka dako ug rangko sa Roman Catholicism nga naa siya'y nakit-an nga duha ka ladder. Ang usa ka ladder makit-an daw niya dadto nga ang naglingkod dito sa taas si Jesus Christ. Dayon ang naglingkod diri sa usa ka ladder sa taas diri mao si Mary. Abi ninyo kay nakit-an man niya si Jesus Christ. Ning dali-dali daw siya kat-kat dito sa ladder. Pero abi ninyo, pag abot niya sa taas, ang katong bata nga Jesus nagtantrums. Wala bagbata nga nagtantrums ba? Makita ni mas dudong nga garagandagan. Ingon ana ba nga nasuko daw sa iyaha, abi ninyo, nagdali-dali daw siya naog dadto gikan sa taas padulong sa ubos.
pagbalhin niya diri sa taas, pagsaka niya, gi-welcome daw siya diritso ni Mary. And abi ninyo sa diha nga gi-welcome siya ni Mary, gibuyag daw ni Mary ang iyahang anak. So giingnan ni Mary nga, ops, okay ra ni siya, okay ra ni. Di ba mao man ay makita ninyo sa mga bata. Og naa gani mga bata nga dili ganahan, ang mama once gani moingon ang mama nga okay ra ni. Di ba ang bata mo relax na dayon? So ingon ana daw ang iyang nakita dadto. So therefore nakakonclude siya nga muduol ta ni Mary kay para siya nay moapis nato dadto kang Jesus. Then si Jesus ngadto sa Ginoo. Amen. So mao na ang ilahang pagtulunan sa paganism. Amen. And not only that, kani diri sa Ephesus, ang si Semiramis diri, ang iyahang pangalan diri si Diana. Unsa man day ni si Diana, usa ni siya karibultos sa babayi nga perting daghan nagtutoy. No? So mao niya lang ginaingon that she is a goddess of fertility. Mao ni ang ginasimba diadto sa syudad sa Ephesus. So ngano man nga daghan man kaayog tutoy si Diana. Kay maora daw ni makaapis, no? Kung makakita si Jesus Christ daw aning iyang tutoy. Mura na ni og pagkaon niya ba? So murag maapis na ang bata. So gingunana gid nila ni pag-illustrate ang paganism. Christians, I tell you, kung naa pa mo'y pagtuo sa pagano nga pagtulunan, mas maayo pa nga mogawas na mo ni ana. Amen? So, ingunana ni siya, no, mauni ang kahimtang sa ministry ni Timothy dito sa Ephesus. Amen? Now, Timothy may have been concerned about facing persecution in Ephesus. Paul reminded him that he, as well as all of us, do not need to be afraid to serve the Lord or gripped by fear. Amen? Parihan ni Timothy, nahadlok gid siya sa ministry. Amen? Nahadlok siya kung unsa ning lugara, it might be dili ni maluluyon para sa usa ka misyonaryo. Amen? But then, si Paul, iyahag yung gistrengthen si Timothy nga ang usa ka Kristohanon, dapat dili ka angay mahadlok sa pagtudlo sa insakto. Amen? Now, 2 Timothy chapter 1 verse 7, nasa screen ito daw basahon. Ready, read. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen? Maunay gihatag sa Ginoo alang sa matagusa. Now, daghan kayo tag gikahadlukan. Amen? Sir, Brad, mahadlok makumuwali. Wala mo ko'y igong kaalam. Amen? Abi ninyo no, mausab na ang rason ni Moses. But then, willing lang gid siya ning buhat sa buluhaton sa Ginoo. And I tell you, he was able to represent the people of Israel to the Pharaoh because he was willing. Amen? Daghan tagi kahadlukan. Siguro ang uban sa atuwa moingon nga mahadlok man ko mo atubang og daghang tawo. Musturya diri sa atubangan. There are plenty of fears nga to ang ginatubang. At some point daghan kayo mga bugal-bugalon, daghan kayo makigbatok sa tuang pagtulunan. But then nasayod ta, baliko nato ang Ginoo maoray makahatag nato kusog. Maoray makahatag na to gahom, maoray makahatag na to og sound mind. Amen? Mauna ang ginahatag sa Ginoo sa matagusa. Timothy may have felt intimidated by others because he was a young man at age 35. No? Paul encouraged him to not let others disregard or think little of him because of his age. Mga batan-o na to.
na usahay mahadlok ta mo dala sa pulong sa Ginoo. Kay naa man pod goy mga medyo idara na nga moingon sa tua nga mas una pa sila sa duyan. Amen? Ingon po tong usa ka pastor nga una lagi ka sa duyan, pastor, babay, pero nakulangan man sad ka og tabyog. No? But then baliko na to. Daghan siguro ang makaminos sa imong pagkabatanon. But abi ninyo, God can use your youth alang sa iyahang kaymayaan. Amen? He even used the young David para sa pagpildi kay Goliath. Just try to imagine kung unsa kabatanon si David. But then, nasayod ta, kung magpagamit lang ta sa Ginoo, ang Ginoo muplastar nato o mapanalangin nato o magahatag ka nato og kadaugan. Amen? Ayaw kwintaha ang imuhang pagkabata. Kay bisan sa imong pagkabatanon, baliko na to, God can use you mightily. Amen? Kung mahinumduman ninyo ang usa ka bata nga nagdala lamang sa iyang balon kay gusto lang maminaw ni Jesus Christ. Amen? Sa diha nga ang mga tao, they all fainted tungod sa kagutom. Abi ninyo na ay bata nga nagdala og tinapa. Naapoy nagdala po siya bread. Sa diha nga iyahan ning gibutang diha sa kamot ni Jesus Christ. Abi ninyo no, ang iyahang pagkaon nga gidala was able to feed multitudes. Tungod kay bisag unsa na nga kagamay, bisan unsa kabatanon, basta nga magpagamit lang gyud ka sa Ginoo, ang Ginoo nay bahala magpalapad ug magpadako niana. Amen? Amen? Is that an amen? Amen. I hope and pray mabutang ni sa to ang kasing-kasing. Amen? 1 Timothy chapter 4 verse 12 at adong basahon, nasa screen, ready, read. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Amen? I hope and pray, no, nga ingon ani pud unta ang ato ang mga kabatanunan. But be thou an example. Amen? So daghan sa mga tao di ay nga nagtan-aw sa atoa. Ang gikinahanglan lang nga kita sa tong kabahin mahimo tang good example ngadto sa ilaha. Amen? Dili ta unta mahimong bad example. Now, it was important to Paul that a problem in Ephesus church be corrected, and he needed Timothy to stay in Ephesus to deal with matters that was hurting the church family. Now, daghan na gyud kaayo no nga mga problema nga nag-rise up sa Ephesus. So buot pasabot niya na dili lalim ang buluhaton nga gitagana ni Paul ngadto kang Timothy. Buot pasabot niya ni sa iyang kabatanon, kinahanglan na siya nga mamuyag. Kinahanglan na niya i-correctong mga practices sa mga tao. Kinahanglan na niya nga isettle ang doktrina sa uban niyang mga miyembro. Kinahanglan na niya ligunon or kinahanglan niya pakgangon ang ilahang mga dautan nga binuhatan. Ingon ana ang task nga gihatag ni Timothy, ang gihatag ni Paul ngadto kang Timothy. Amen? Now the church had some petty, tough people. It was so tough that there were two members whom Paul had allowed Satan to control. Kung imo aning basahon, no, mabasahan nimo sa Bible si Hymenaeus ug si Alexander. We do not know kung unsa gyud ni ang ilang kahimtang, but then it might be nagdala sila og maot nga doktrina sa church. It might be nahimo sila nga hinungdan nga nung mabuak ang ministry. Amen? Or maoy hinungdan sa pagkabulag-bulag sa matag members. Naapay mga members niya diri nga ginganlan og si Hermogenes and also si Philetus
nga mabasa nimo in 2 Timothy chapter 1 verse 15 and 2 Timothy chapter 2 verse 17. So mabasa nimo diri ang ilang kahimtang. So makita nimo nga sa ministry pa lang sa Ephesus, naanay mga pipila ka mga tao, mga members who are disobedient diha sa pagtulunan sa Ginoo. Amen? Mao nino nga si Paul, wala gid niya gialang-alang. Giampo gid niya nga kung pwede lang ang usa ka Kristohanon di na gid ni mawala ang iyahang kaluwasan. Ang usa ka Kristohanon sa diha nga na-save siya, gibutangan na siya hedge sa Ginoo. Unsa man ang hedge, no? Murag dili nimo makita ba pero naga-protect na sa imuha. No, you are enclosed by that, ingon ana ang kahimtang sa usa ka Kristohanon. Pero kung panalitan ihalad na gani ang imong kinabuhi ni gadto kang Satanas, kana nga hedge mawala na sa imuha, buot pasabot i-allow si Satan nga mo-execute og judgment sa imuha. Pero ang imuhang kalag padulong gihapon na sa Ginoo. Amen? Mao na matingala ka daghang mga Kristohanon, daghang mga luwas. Nagpabuyag, matingala mga gikuhag sayo sa Ginoo. I-allow ni Satan bakwaon ang hedge. Mao na ang mga Kristohanon ayaw gid intahon mo magpabuyag. Amen? Because one time or another, ang imong kinabuhi idunol na ngadto kang Satanas. Pero baliko na to, ang imuhang kalag padulong na dadto sa presensya sa Ginoo. Amen? Now, mao na ang kahimtang dadto. Ephesus was a tough city. A little over 30 years later, Fox Book of Martyrs states that Timothy's death occurred in AD 97 during the reign of Domitian. This would place Timothy's martyrdom shortly after the exile of the Apostle John to the island of Patmos, which occurred around AD 95. Now, unsa may hinungdan sa kamatayon gyud ni Timothy dadto sa Ephesus. Abi ninyo according to Fox, ang iyang kamatayon as the pagans were about to celebrate a feast called Katagogion. Timothy, meeting the procession, severely reproved them for their ridiculous idolatry, which so exasperated the people that they fell upon him with their clubs and beat him in so dreadful a manner that he expired of the bruises 2 days after. Now, sa diha nga nag-research ko aning term nga Katagogion, abi ninyo, wala kayo mo'y makita diha sa internet kung unsa ning hulagway sa celebration. Pero abi ninyo, sa diha nga gitun-an nato ni nga feast. Unsa ni nga feast? Feast ni nga ang mga tawo magdala sa ilang ribulto nga si Tamos. Piyesta ni nga ang mga tawo maglinya sa dalan, magparade, magdala sa ilahang gamay nga ribulto or katong anak ni Semiramis nga si Tamos. Dalon to nila sa streets, ilatong isayaw-sayaw. Now take note of this. Sa diha nga gi-incorporate na ang paganism to Christianity, kaning bata nga si Tamos, giusab na nila ang ngalan ani. Nahimo na ning si Jesus Christ. Amen? Now, atuan ning i-relate karon kung kaning Katagogion naa pabagihapon ni hantod karon sa tua. Until this very moment and until this very time, buhi gihapon ni hantod bisan pag sa ato ang syudad sa Pagadian.
Every January, for the month of January, makita na nimong mga tao magparade sa dalan padulong sa pantalan. Magdala sa ilang gagmay nga bata. Kana nga gamay nga bata kaniadto ang iyang pangalan ana, it is Tamos. Maunay ginasimba or gina-feast nila sa Katagonyon. Karon giilisda na nato. Giilisda na nila. Ang maong nga bata, ginganlan na nilag si gamay nga Jesus Christ. Mao na diha, no, ang ginatawag nila Senior Santo Niño. I'm sorry if naka-offend ni, pero baliko na to. This is the right, no? Mao ni insakto nga pamaagi para itudlo ang pulong sa Ginoo. Kung nagsimba pa mo ana, gawas na mo diha kay baliko nato ang Ginoo nay kalugut-gut anang old pagan practice. Amen? Now, until this very moment, kaniadto, sa diha kaning mga tawhana nagdala silang gamay nga ribulto nga ginasimba nga bata. Ilahang ginasayaw-sayaw sa dalan. Abi ninyo, si Timothy daw, iyahang gibuyag ning mga tawhana. Pag-undang na mo ana, anang inyuhang ginasimba, kay dili na mao ang insakto nga Ginoo. Abi ninyo no, tungod sa iyang pagbadlong, ang mga tao nangasuko og ilahang gipangbunalan si Timothy. Amen? Pagbunal nila ni Timothy, tungod kay grabe kay ka-severe ang iyahang bunog nga nadawat sa iyang lawas, after 2 days, namatay daw si Timothy in the account of facts. Amen? Ingon ana ang iyang gikamatian. Now, sa diha nga nagtuon ko ni ani nga lesson, nakaingon lang yung go, that until this very time, kani nga feast, naagid gihapon diri sa atoa, even in our city. Amen? Pagsulay binuang diha, kamulong ko, di ba, maparihagi kang Timothy. Amen? Pagsulay binuang diha, kanang prosesyon. Nga naman, makaingon man ko, kay bisag ako papilon, magigko nila ng security meeting. Security meeting, ni dapita iplastar ni mga pulis, kung ang plastada sa mga tao. Abi ninyo, no, karo lang na, pero makaingon mo, perting daghan ng tao nga kagwardya. And take note of that. Ang pagpasidungog nila sa Santo Niño, pero matingala ka, kay ang ibutang sa karo, ang katong inahan. Ang padulong dadto. No? Wala ba mo mag-wonder, ana? Amen? A feast, no, of Santo Niño. Pero ang ilang ibutang sa karo gikan sa simbahan padulong sa pantalan ang inahan. Amen? Kung tinud-anay pa unta to ang ilang pagsimba, dapat ang anak unta to ang ilang gisimba. Amen? Baten matingala, mao gyud katingad-an nimo. Kay baliko na to, diha nimo ma-reconcile karon ang Babylonian nga practice. Ang old Babylon nga religion. Gingon ana no nga gihatagan gyud kaayo nila o pasidungog ang inahan kontra sa anak. Amen? Now, ningon ani ang gikamatian ni Timothy. But baliko na to, ang kana nga feast karon nalahi lang ang pangalan. Kung muadto mo sa lain-lain nga lugar, lain-lain ang pista dadto. Na Feast of the Immaculate Conception, na ay sa Sambuanga, unsa gani na Sambuanga te? Pilar, lain-lain ang ngalan. Then diri sa tuwa, Senior Santo Niño. Dadto sa uban na ay Black Nazaren. But take note of that. If you're going to study old Babylon religion, di adto gid mo makaingon.
Grabe giday kaayo kapagano ang ilahang ginahimo. Gisunod ra nila. Kay lain-lain lang nigdagway ning mga tawhana. Bisan pag sa lain nga mga culture, lain-lain nga Ginoo. Pero kung tan-awo nimo same ra sila og mga like mga emblem. Like for example, sa Semiramis, babae nga nagkuan, then naa siya halo diri then ay tulo ka star. No? Kung tan-awon nimo na mao na ang hulagway ni Semiramis, pero tan-awon nimo ang hulagway ni Mama Mary nila. Mao ra gihapon, babae na ay halo, na ay tulo ka star. In Hindu, mao ra gihapon na sila'y babae didto pero makita lang ang pusod. Pero naa gihapon, no? So makita nimo, the old Babylon religion still exists and nagtuyok-tuyok ra. But then, ingon ana ang ministry ni Timothy naa siya sa lugar kung diin ang mao nga practices nila is grabe kayo ang grip sa old Babylon religion. Amen? Now, kita po diri we are claiming that we are the right church, pero tanawa gani, pero tira na itong gamaya ron. Amen? Tira na itong gamaya. Pildi pata sa nananaw ni Elias gahapon. Murag lamigas, pertindaghana. I hope walay baptisto added to. Amen? Pero abi ninyo no, bisan paghagbungan to ni mugdagom gahapon ang plaza, murag di gyud katugdong sa yuta. Grabe kadaghan. No, makita nimo. Now, I hope walay Kristohanon to added to. We are claiming to be the right church, but then matingala ka, gamay ra gyud kayo. Why? Kay kasagaran sa mga tao, they are still blinded by that old religion. Amen? Christians, kinahanglan kita ma-exert og effort to pray for those people nga nagsimba pagyud gihapon aning karaan nga pagtulunan. Amen? Is that an amen? Kinahanglan gyud, amen? I-pray nato to sila. Dili biya lalim ng istoryahan nimo sa tinuod. Amen? For how many years nga imong ginasimbahan gikan pa sa imong mga kaapuhan, gikan pa sa imuhang kanunuan, mao na ilang pagtulunan. And then here you are telling them that it is not the right religion, abi ninyo, daghan kay masuko sa imuha. Pareha ni Timothy, gipatay gid in taon nilag bunal. Amen? But then, ang approach na to ani is that we really need to pray for them. Amen? Nga ang pulong sa Ginoo mutubo sa ilaha. Amen? Much more, we have to pray nga hatagan kita og guts, hatagan tagahom, nga mutudlo sa ilaha sa insakto nga pagtulunan. Amen? I hope and pray natin nakatunan this afternoon. Amen? Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, sa among pagtulunan karong kahaponon. Salamat kay Amahan sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong pagpangga kanamo. Salamat kay Amahan. Lord God in heaven, aside me, Lord, nga kani nga pagtulunan bugat ni Amahan. Because we are dealing, Lord, with the old system of religion. Nasayod mi, Lord, nga kani nga religion, gikasuk-an na ninimo gikan pa sa sinugdanan. Nasayod mi, Lord, nga ang maong nga religion, until now, nausab lang ang pangalan, but it survive. And wala lang ming survive, Lord, kung dili mas mingdaghan pa Amahan kontra sa insakto nga pagtulunan. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, lisod ni nga ministry Amahan, but among ginapangamuyo kanimo, Lord, hatagi mi og kaisog ang matag usa. Hatagi mi og kaisog, Lord, og sinseridad sa pagsangyaw sa insakto nga religion ngadto sa mga katawhan. We are praying, Heavenly Father, nga ikaw pod usab, Lord, magaabri pod sa ilahang mga mata. And we are praying, Lord, nga kani nga pagtulunan, Lord, mas ma-equip unta ang among kahibalo niini, O God, para maka-counter mi aning, para mo intensify ang amo ang
ang amo ang desire, Lord, nga matudlo ang insakto nga religion nga to sa uban. Lord God, bless our fellowship, bless also our break, O God. And we are praying, Heavenly Father, ang imong panalangin, magauban sa matagusa. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan. Sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kang turan. Amen.